Habang magkasama sina Lin Feng at Mia sa isang lugar, tinanong ni Mia si Lin Feng kung sasali ba talaga siya sa laban sa ganitong paraan. Nagtataka si Lin Feng kung ano ang ibig sabihin ni Mia. Ipinaalala ni Mia na taglay ni Lin Feng ang Vantage Martial Spirit. Ayon sa kanya, maaaring makuha ang Vantage Martial Spirit sa edad na 16, pero kailangan ding may talento ang isang tao. Gayunpaman, sinabi niyang hindi kayang kalabanan ni Lin Feng nang mag-isa ang isang buong pamilya. Sinabi rin ni Mia na kahit tinatawag na basura si Lin Feng, mas mahusay pa rin siya kaysa sa maraming taong nag-aangking henyo ngunit nagkakamali tungkol sa tunay niyang kakayahan. Pero nagbabala siya na maraming tao ang gustong patayin si Lin Feng. Dahil dito, iminungkahi ni Mia na magsuot si Lin Feng ng maskara para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanong niya kung ano ang tingin ni Lin Feng sa kanyang mungkahi, ngunit nagtaka naman ang ating bida sa sinabi nito. Ipinaliwanag ni Mia na malaki ang maitutulong ng pagtatago ng kanyang mukha upang maiwasan ang maraming problema. Kaya naman kumuha siya ng isang maskara at sinabi kay Lin Feng na perpekto iyon para sa kanya. Habang inilalagay ni Mia ang maskara kay Lin Feng, sinabi niya na maraming babae sa Yangzhou ang tiyak na maaakit sa kanya pagkatapos ng laban. Pagkatapos, napaisip si Mia tungkol sa magiging resulta ng laban. Maaaring mabigla ang mga tao mula sa Lin family dahil ang isang taong itinaboy na mismo mula sa kanilang pamilya, si Lin Feng, ang maaaring makakuha ng karangalan para sa Lin Chen. Pero ayon kay Mia, ang magiging pangunahing bida o sentro ng atensyon sa laban na ito ay hindi si Lin Chen o si Lin Feng. Maya-maya, maagang maaga pa lang ay dagsa na ang mga tao sa lugar ng paligsahan. Marami ang dumalo upang panoorin ang martial arts match ng Castellan. Ayon sa mga tao, ang laban na ito ay isinasagawa at sinusuportahan ng ilang malalaking pamilya sa lungsod. Para sa kanila, mahalagang pagkakataon ito upang masukat ang lakas at kakayahan ng mga nakababatang henerasyon, kaya naman walang gustong palampasin ang laban. Habang papunta sa lugar sina Lin Feng, Mia, Qiulan at ang iba pa, napansin nilang napakaraming tao ang nagtitipon-tipon. Tumingin si Lin Feng sa paligid at sinabi niyang naiintindihan na niya ang sitwasyon. Sa kanilang harapan, naroon ang malaking mansyon ng Castellan. Nang makita ni Lin Feng ang napakalaking gusali, napansin niyang parang isang palasyo ang mansyon ng Castellan. Habang patuloy silang naglalakad, namangha si Qiulan at nagtanong kung ano ang lugar na iyon. Ngunit kalmado lamang si Mia at sinabi niyang wala naman itong espesyal. Pagkatapos nito, tuluyan nang nagsimula ang paligsahan sa Imperial City. Sa harap ng napakaraming manunood, isang tagapagsalita ang lumabas at inanunsyo na malugod nilang tinatanggap ang lahat sa aking Imperial City. Ipinaliwanag niya na ang laban ngayong araw ay para masukat ang lakas ng mga disipulo mula sa Yangzhou City, kaya dapat ibigay ng bawat kalahok ang kanilang buong makakaya. Idinagdag din niya na ang matatalo ay maaaring sumuko at tapusin na ang laban. Pero kung ayaw nilang sumuko, magpapatuloy ang kanilang tunggalian hanggang sa tuluyang matalo ang isa sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita ang mga kinatawan ng bawat panig. Sa silangan ay ang amo ng pamilyang Gu na si Gu Qing. Sa kanluran naman ay ang amo ng pamilyang Lin na si Lin Badaw. Sa timog ay ang amo ng pamilyang Wen na si Wen Ruyo, habang sa hilaga naman ay ang amo ng Independent Association na si Mia. At dahil seryoso ang magiging laban, malinaw na ipinaalala sa lahat na walang sinumang mananagot sa pagkamatay ng isang kalahok. Kaya mula sa sandaling magsimula ang laban, buhay at kamatayan na ang nakasalalay. Sinabi ni Lin Badaw kay Lin Chen na si Nolan Xiong ay gustong magpasimula ng kaguluhan sa pagitan ng ilang malalaking pamilya sa pamamagitan ng laban. Nagtanong si Lin Chen sa kanyang ama kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Lin Badaw na maaaring hindi sila managot sa pagkamatay ng isang tao, pero sino ang maglalakas loob na pumatay sa isang miyembro ng pamilyang Nolan? Pagkatapos, ipinakita ang mga namamahala sa laban. May isang matanda na nagsabing nasa kanya na ang listahan ng lahat ng mga disipulong sasali at siya ang gagawa ng arrangement ng mga laban. May mga sumang-ayon sa kanyang desisyon. Sinabi rin ng isa na siya ang bahala sa arrangement ng Castellan, habang ang iba ay sumang-ayon din. Pagkatapos, nagpasalamat ang matanda para sa kapakanan ni Lord Nolan. Samantala, sinabi ni Qiulan na parang hindi sila pinapansin. Pinagsabihan naman siya ni Mia na manahimik na muna ito.
Ipinaliwanag ng matanda na ang unang round ay knockout round. Ang matatalo ay matatanggal agad, habang ang mga mananalo ang uusad sa susunod na round. At pagkatapos, inanunsyo na ang mga magiging laban. Sa main ring, maghaharap sina Nolan Feng at Wen Xin. Sa East Ring, maglalaban sina Guyon at Lin Wu. Sa South Ring, maghaharap sina Lin Yu at Wen Feng. Sa West Ring, magtutuos sina Nolan Zhu at Feng Chen. At sa North Ring, maglalaban sina Duo Ming bilang Lin Feng at Gu Ting. Napaisip si Mia habang pinag-uusapan nila ang magiging takbo ng kompetisyon. Ipinaliwanag na may 10 mandirigmang maglalaban sa 5 ring sa bawat round. 4 na round ang kailangan para matanggal ang kalahati ng kabuuang 40 kalahok at 20 na lamang ang matitira sa huli. Pinag-usapan din ng mga tao ang mga magiging laban. May nagsabi na narinig niyang hindi mahina si Lin Wu dahil nasa ika-9 na antas siya ng preliminary martial spirit. Dahil dito tingin niya ay si Lin Wu ang magiging panalo sa East Ring. May isa namang nagsabi na napakasama ng kapalaran ni Wen Xin dahil sa unang round pa lang ay haharap na siya kay Nolan Feng, at kahit hindi raw mahina si Wen Xin sigurado silang susuko ito. Pagkatapos napansin ni Lin Chen si Duo Ming at sinabi sa kanyang ama na parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. Napatingin naman si Lin Ba daw dahil tama nga raw ang kanyang anak. Sa mismong laban ni Nolan Feng at Wen Xin lumabas na tama ang sinabi ng mga tao. Bago pa man makipaglaban kay Nolan Feng umamin na agad si Wen Xin ng pagkatalo. Sa laban sa East Ring, nanalo si Lin Wu matapos niyang talunin ang kanyang kalaban. Sa South Ring naman, nagwagi si Wen Feng matapos ang matinding palitan ng atake. Samantala, sa West Ring, si Qiulan ang nagwagi laban sa kanyang katunggali. Kasunod nito, sa North Ring magsisimula na ang laban ng ating bida. Bago magsimula ang laban, naisip ni Gu Qing na mahirap niyang matalo si Nolan Feng at umaasa siyang hindi siya ang makakalaban nito. Para sa kanya, madaling talunin sina Lin Wu at Wen Feng pero mas malakas na ngayon si Feng Chen kaysa dati. Maya-maya, pinaalalahanan siya ng kanyang master na huwag nang mag-aksaya ng oras. Agad namang sumagot si Gu Qing na susunod siya. Kasabay nun, malamig niyang sinabi sa ating bida na umalis na ito dahil hindi ito karapat-dapat na makipaglaban sa kanya, at dagdag pa niya na hindi nito kayang talunin si Nolan Feng. Umaasa rin siyang hindi na niya kailangang lumaban dahil madali raw natalo ni Lin Wu at Wen Feng ang kanilang mga kalaban, habang mas malakas naman si Feng Chen kaysa sa kanila. Ngunit hindi natinag si Lin Feng at nanatiling kalmado. Muli siyang binalaan ni Gu Qing na umalis na bago siya tuluyang mawalan ng pasensya, at binalaan niya din ito na papatayin niya nga raw ito. Ngunit sa halip na umatras, hinawakan ni Lin Feng ang kanyang espada at naghanda sa laban. Sinabihan din niya ang hangal na habang maaga pa ay umalis na ito, dahil baka magbago pa ang kanyang isip. Nakita ito ni Qiulan at sinabi niyang malas si Gu Qing dahil mukhang hindi susunod si Lin Feng. Samantala, lalong nagalit si Gu Qing at tinawag na hangal si Lin Feng. Nang makita ng kanyang master ang sitwasyon, sinabi niya kay Gu Qing na tuparin nito ang kagustuhan ni Lin Feng. Agad namang sumagot si Gu Qing na susundin niya ang utos ng kanyang master. Pagkatapos nito ay agad na inilabas ni Gu Qing ang kanyang martial spirit. Ginamit niya ang kanyang teknik na Python Fist at isang napakalaking asul na ahas ang nabuo mula sa kanyang enerhiya. Sumiklab ang kanyang kapangyarihan habang mabilis na sumusugod ang dambuhalang ahas patungo kay Lin Feng. Ngunit hindi man lang natinag ang ating bida. Kaya sa isang iglap, itinaas lamang ng ating bida ang kanyang espada at bigla na lamang nahiwa ang kamay nito. Dahil dito, napasigaw sa sakit si Gu Qing habang gulong-gulo ito sa nangyari sa kanya. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Lin Feng at bigla niyang inatake si Gu Qing gamit ang kanyang espada. Tumama ang kanyang atake sa katawan ni Gu Qing at agad itong duguan na bumagsak. Hindi makapaniwala si Gu Qing sa nangyari at nasabi niyang imposible iyon hanggang sa namatay na ito. Samantala, nakatayo si Lin Feng sa gitna ng kanyang naglalabasang kapangyarihan, hawak ang kanyang espada at kalmadong nakatingin sa mga kalaban. Nang makita ng mga tao ang bilis at bangis ng kanyang pag-atake, napahanga sila. May isang nagsabi kung gaano kabilis at katindi ang kanyang kilos, habang si Qiulan naman ay napaisip at nasabi na kakaiba ang taong ito. Ngunit agad na nagalit ang master ni Gu Qing nang makita ang nangyari.
Sinigawan niya si Lin Feng at inakusahan siyang pinatay si Gu Qing. Kasunod nito, naglabas ng napakalakas na killing intent si Gu Tang. Dahil sa matinding galit niya, kumalat ang nakakatakot na aura sa paligid at malinaw na ang tanging nasa isip niya ay patayin si Lin Feng. Ngunit hindi naman natinag si Lin Feng. Sa halip, kalmado niyang hinarap si Gu Tang at ipinakita na hindi siya basta matatakot sa kanyang killing intent. Sinabi rin ni Lin Feng na ang pangalan niya ay Duo Ming at nagbabala na papatayin niya ang lahat ng taong makakaharap niya mula sa pamilya Gu. Dahil sa sobrang tapang ni Lin Feng, nagulat at nagalit ang mga disciple ng Gu family. May isang lalaki pang nagsabing masyado itong mayabang para sa isang batang tulad niya. Sinabi naman ni Gu Tang na dapat mamatay ang taong ito, at agad na nag-alok ang kanyang tauhan na siya na ang papatay kay Lin Feng kapag pinayagan siyang lumaban. Maya-maya, matapos ang unang round ng laban ay natapos na rin ang unang yugto ng paligsahan at 20 kalahok ang tuluyang naalis sa kompetisyon. Samantala, pinaalalahanan ni Nolan Feng ang kasama niya na gawin ang makakaya nito at sumuko lamang kapag hindi na niya kayang lumaban. Sumagot naman ito ng oo. Sa ikalawang round naman sa North Ring, maghaharap sina Duo Ming at Nolan Chen. Determinado si Nolan Chen na talunin si Duo Ming upang maipakita ang tunay na lakas ng kanilang pamilyang Nolan. Bigla niyang sinabi na gagamitin niya ang kanyang Spirit Awakening. Mula rito ay lumitaw ang kanyang napakalakas na martial spirit na tinawag na Powerful Arms. Napansin naman ito ni Mia at sinabi niyang iyon ang espesyal na martial spirit ng pamilyang Nolan. Hindi na nagpatumpik-tumpak si Nolan Chen at buong kumpiyansang sinabi na unang tikman ni Lin Feng ang kanyang suntok. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang napakalakas na teknik na tinawag na Bullying Fist, habang isang napakalaking kamao na nababalutan ng matinding enerhiya ang dumiretso sa ating bida. Dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa buong arena. Kaya natawa ng malakas si Nolan Chen habang nakatingin sa kanyang kalaban at sinabi na ito na lamang pala ang kayang gawin ni Lin Feng. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, hindi naman tumalab sa kanya ang atake nito, kaya bigla na lamang sumulpot ang ating bida, at sarkastiko nitong sinabi na kailangan ng araw nitong mapunta sa impyerno. Kasabay nito ay dumiretso ang espada ng ating bida patungo kay Nolan Chen. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang atake ay hindi na ito nakaiwas o nakapagtaas man lamang ng depensa. Sa isang iglap ay tinamaan si Nolan Chen at tuluyan ng bumagsak matapos siyang matalo ni Lin Feng. Habang si Nolan Feng naman ay naiwan na nakatulala at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang kasamahan. Nagalit ng sobra si Nolan Feng matapos niyang makita ang nangyari kay Nolan Chen. Galit na galit niyang hinarap si Lin Feng at sinabing paano nito nagawang patayin ang isang miyembro ng pamilya Nolan. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Lin Feng na ang mga patakaran ng laban ay itinakda mismo ng kanilang pamilya, kaya kung may mamamatay sa laban ay kailangan nilang tanggapin ang resulta. Dahil dito ay lalo pang nagalit si Nolan Feng at mahigpit na sinabi na kapag nagkita sila sa laban ay siguradong pagsisisihan ni Lin Feng ang ginawa niya. Samantala, napansin din ng ibang kalahok ang kanyang matinding galit at sinabi nilang masyado siyang mayabang. Matapos nito ay inanunsyo na natapos na ang ikalawang round at 10 kalahok na lamang ang natitira. Sinabi rin ng tagapangasiwa na magsisimula ang ikatlong round matapos masindihan ang insenso. Kasabay nun, inanunsyo na ang laban ng ating bida at si Gu Yan. Pagkatapos nito, inutusan na ni Gu Tang si Gu Yan na paslangin na ang ating bida. Sinabi ni Gu Yan na oo at agad siyang naghanda sa laban habang napapalibutan ng naglalagablab na apoy ang kanyang katawan. Humarap siya kay Lin Feng at mayabang niyang sinabi na mas mabuting bumaba na lamang ito at huwag nang magpakita ng kahihiyan bilang isang mandirigma. Ngunit sagot lamang ng ating bida na huwag na itong magmadali dahil bibigyan niya pa ito ng pagkakataong makaganti. Pagkatapos, mayabang na tumawa si Gu Yan at sinabi na kapag umabot na sila sa loob ng 10 talampakan o mas mababa pa, alam na ni Lin Feng kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, patay na si Lin Feng. Ngunit sa halip na matakot, kalmadong tumingin ang ating bida kay Gu Yan. Dahil dito, lalo na mula sa galit ang hangal dahil sa kayabangan nito.